Wala pang 6:00 ng umaga ay nasa tabi na nga ng kalsada ang maginang si Ligaya at Nash. Para ilako nga, ang bagong luto nga nilang puto. Bitbit ang basket na may lamang umuusok pa nga na puto ay nagsimulang lumapit nga si Ligaya sa mga dumadaan na tao. Pati na nga rin sa mga sasakyan na nakatigil nga sa kalsada dahil nga sa traffic. Ma, dun lang po ako banda. Sabi nga ni Nash, ang mag-aanim na taon na anak na nga ni Ligaya. Kinuha nga nito ang ilang balot ng puto at naglakad sa kabilang direksyon para doon ilako. Anak, mag-ingat ka ha. Huwag kang lumapit sa mga sasakyan. Paalala nga ni Ligaya na kasalukuyang nagbibilang nga ng sukli sa kabibili lang na customer. Tumango na nga lamang si Nash at nagpatuloy nga sa paglalakad para humanap nga ng customer. Puto? Puto kayo dyan, mainit-init pa at masarap na puto. Sigaw nga ng batang si Nash habang nakataas nga ang kamay niya na may hawak na nakabalot na puto. Nagugutom ba kayo papuntang trabaho? Huwag na kayong mag-alala. At may tinda akong puto. Bumili na kayo, murang-mura lang, 10 piso isang balot. Dagdag pa nga niya habang nakatingin sa mga sasakyan na na-stuck nga sa traffic. Kailangan ko pang pagbutihin para makabenta ng marami. Bulong nga ni Nash sa sarili. Maya-maya pa ay may natanaw nga siyang mamahalin na sasakyan sa unahan. Nagliwanag nga ang mga mata niya nang makitang matingkad na kulay itim na sasakyan. Kakaiba nga ito kaysa sa mga sasakyan na nakita niya. Tila napakalinis nga nito at ni minsan hindi nadapuan nga ng alikabok. Mayaman sigurong sakay niyan. Anya pa at unti-unting lumapit nga sa itim na sasakyan. Kinakabahan nga na kumatok nga si Nash sa bintana nga ng kotse. Alam niyang hindi niya dapat ito ginagawa pero gusto nga niyang makatulong sa ina na mag-isang nagsusumikap para buhayin nga siya. It cute me po. Nauutal nga na sambit ng bata nang bumukas nga ang pinto. Isang lalaki na may madilim na mukhang nakasalubong ang kilay ang humarap nga sa kanya. Biglang nanghina nga ang mga tuhod ni Nash sa nakita pero pilit nga niyang nilakasan ng loob. Nagugutom po ba kayo? Ani nga nito na naninigas pa rin sa kinatatayuan dahil nga sa kaba. Dahan-dahan niyang itinas ang hawak na puto para ipakita nga sa lalaki. Gusto niyo po ba ng puto? Tanong nga ng bata na umaasang bibilhin nga nito ang tinitinda niya. Puto? Malamig ang boses. Natanong ng lalaki kay Nash. Tila nagtataka nga ito kung saan galing ang bata at bigla na nga lamang kumatok sa bintana ng sinasakyan nga niyang kotse para pagbilhan nga siya ng puto. Masarap ba yan? Tanong nga niya nang mapansin nga ang panginginig ng bata. Mabilis naman na tumango si Nash, sabay pakawala nga ng isang malaking ngiti. Oo naman, sariling gawa po namin itong puto kaya makakaasa po kayo na hindi po to tinipid sa sangkap. Proud pa nga nasabi ni Nash, sabay lahad nga ng tinda nga niyang puto sa harap ng lalaki. Paano mo naman nasabi na masarap? Nawiwiling tanong nga ng lalaki. Hindi man halata sa mukha nito ay naging interesado nga siya kung paano siya makukumbinsi ng bata na bumili. Tingnan niyo po, mas malaki po to kaysa po sa ibang puto na tinitinda. Tsaka hindi ko pa po nasasabi pero puto cheese po talaga to. Kaya mas masarap kaysa sa ordinaryong puto na mabibili mo po sa iba. Seryosong saad nga ni Nash. Tila naintindihan niya ang nais marinig nga ng lalaki. Kaya sinikap pa niyang kumbinsihin ito para bumili. Wala naman yatang cheese yan eh. Diba kapag may cheese dapat nakikita ako dun sa tuktok mismo ng puto? Pahayag pa nga ng lalaki matapos nga niyang tignan kung tama ba na may cheese ang binibentang puto ng bata. Biglang napatigil si Nash bago ito umiling. Kasi po, special po yung cheese na ginamit namin. Hindi mo po ito makikita pero matitikman mo po ito kapag kinain nyo na yung puto. Ani at walang ano-ano ay binuksan nga ang isang supot nga ng puto. Ito po, subukan niyo po para maintindihan niyo po yung sinasabi ko. Anya, na nakangiti pa nga sa lalaki.
Wala naman sanang balak na kumain ng putong lalaki pero hindi niya mapigilang subukan dahil nga sa kuryosidad. Cheese na hindi nakikita pero natitikman. Meron ba talagang ganun? Nagtataka nga niyang tanong. Oo naman po, subukan niyo po, Talina. Pangeengganyo pa nga ni Nash. Nagkibit-balikat na nga lamang ang lalaki at kumuha nga ng puto mula sa supot. Kumagat siya dito at napatigil nga matapos nguyain at lunukin ito. Ano po, hindi po ba masarap? Bali 10 piso lang po pala yan. Ito po ang supot to, pakihawak na lang po tsaka pakibayad na rin po. Nakangiting tanong nga ni Nash. Inosente nga yung sabi sabay, abot ng natitirang puto sa supot. Biglang humagalpak niya sa tawang lalaki sa narinig mula sa bata. Hindi ko inaasahan to Anya, na naiiling. Magkardo, gusto niyo rin po ba ng puto? Tanong na nga lamang ng lalaki si driver na nagulat dahil nga sa biglaan nga niyang pagtawa. Sige sir, salamat po. Sabi na nga lamang ni Mang Cardo na hindi pa nga rin makapaniwala sa nakikita. Kilalang masungit at halos hindi ngumingiti. Ang amo kaya naman halos hindi nga siya makapaniwala nang marinig at makita itong tumatawa. Bata, bibilin ko lahat ng puto na tinda mo. Heto lang ba lahat yun? Tanong nga niya kay Nash habang pinupunasan nga ang kamay ng tissue. Ay, totoo po ba? Sandali po, meron pa po ron kay mama, kukunin ko lang po Sambit naman ng cute na si Nash bago kumaripas nga ng takbo papunta sa mama niya para kunin ang basket nga nito. Sir, masarap po ba talaga ang puto? Tanong nga ni Mang Cardo sa amo. Natawa na nga lamang ulit ang lalaki. Ang totoo kasi, wala naman talagang espesyal sa puto na natikman niya. Ngunit kahit wala, sana siyang balak na bumili. Nakumbinsi siya ng bata dahil nga sa sinabi nito na naging dahilan para ma-curious siya kung totoo nga ba. Tikman mo na lang, Mang Cardo. Baka matikman mo rin dyan yung espesyal na cheese na sinasabi ng bata. Tumatawang sagot pa nga nito. Ilang saglit pa ay bumalik na nga ang bata pitbit ang basket ng ina nito. Sigurado po ba kayo na bibili niyo po ba lahat to? Bali 200 po lahat para po sa 20 supot. Sabi nga ni Nash na maingat na iniabot nga sa lalaki ang malaking paper bag na may lamang mga puto na paninda nila. O hetong 1,000. Dahil ngayon lang ako nakatikim ng special na puto na may cheese na hindi nakikita pero natitikman, dinagdagan ko na yan. Keep the change. Nakangiting sabi nga ng lalaki. Nanlaki nga ang mata ng bata. Wow! Ang laki naman po pero baka pagalitan po ko ni mama kapag ganito po kalaki ang binayad mo. Wala po ba kayong sukli? Sabi po kasi wag po akong tatanggap na hindi ko po pinaghirapan Tsaka wag daw po akong manlalamang ng kapwa at hihingi po ng sobra-sobra pa. Tanong nga ni Nash na may halong pag-aalala. Namangha naman. Ang lalaki dahil nga sa sinabi ng bata. Naku, wala akong sukli o nga pala bata. Anong pangalan mo? Tanong nga ng lalaki dito. Nash po, kung gusto po ninyo ulit bumili ng puto, dumaan lang po kayo dito tuwing alas 6 po hanggang alas 8 po. Dito lang po kami banda naglalako ng mama ko. Mabilis na sagot nga ni Nash. Masaya nga niyang sabi. Sige Nash, tatandaan ko yan. Sa ngayon kailangan mong tanggapin ang bayad ko. Isipin mo na lang na bonus yan dahil natikman ko ang pinakamasarap na puto na luto ng mama mo. Nakaiting sabi pa nga ng lalaki. Ako pala si Jacob. Mukhang kailangan na naming umalis kaya sa susunod ulit. Dagdag pa nga niya bago kumaway. Maraming salamat po. Sabi pa nga ni Nash at kumaway nga din pabalik habang nakatingin sa papalayo na kotse. Ma, tignan niyo po, nabenta ko po lahat ng paninda natin. Masayang sabi nga ni Nash habang nakangiting tumatakbo palapit sa ina niya. At nang nasa bahay na nga sila, Nak, luto na ang ulam natin, hulaan mo kung ano. Nakangiting sabi pa nga ni Ligaya sa anak niyang nagpupunas nga ng mesa nila. Alam ko na yan ma, ginisang sardinas yan po no. Natatawang sabi nga ni Nash. Nasanay na kasi siya na palaging sardinas ang ulam nga nila. Ay, ang galing naman ng anak ko. Nahulaan ka agad. O siya, maghugas ka na ng kamay para makakain na tayo. Nakaiting sabi nga ni Ligaya habang marahanan nila pag ang plato na may ulam. Pasensya ka na ka.
Siguro nagsasawa ka na sa sardinas dahil puro ganito ang ulam natin. Iba-iba lang yung luto. Pero huwag kang mag-alala. Kapag nakapasa ako dun sa inaplayan ko bilang janitress, mag-uulam tayo ng sariwang isda. Pahayag nga ni Ligaya habang nilalagyan nga ng kanin ng plato nga ng anak. Okay lang po ma, masarap naman po ang sardinas eh. Tsaka tutulungan ko din po kayong maglako po ng puto sa umaga para mas makaipon pa po tayo ng pera. Mabait na sagot nga ni Nash. Hay nako, ang laking pasasalamat ko talaga sa Diyos na binigyan niya ako ng maunawain at masipag na anak. Pero hayaan mo, kapag may stable na akong trabaho, mag-upgrade tayo ng ulam. Sambit pa nga ni Ligaya sabay haplos nga sa ulo ng anak. O kain ka pa. Ang galing mo nang maglako ng puto. Simula nung isang araw palaging nauubos ang paninda natin ah. Pahayag pa nga nito habang nakatingin kay Nash na magandang kumain. Natuwa naman si Nash ang narinig mula sa ina. Oo nga po eh. Siguro swerte po talaga yung lalaking nakilala ko nung nakaraang araw. Simula noong binili niya lahat ng paninda natin, na puto halos nauubos kaagad ang mga paninda natin ng mga sumunod pa po na araw. Sabi nga ni Nash habang inaalala nga ang pangalan ng lalaki na nakasakay nga sa mamahaling kotse. Sir Jacob po yata yung pangalan niya eh. Sana dumaan po siya ulit para po bumili ng paninda natin tapos pakyawin. Ang bait niya man, no? Siguro naging mayaman siya dahil mabait po siya kaya nakabili po siya ng magandang sasakyan. Nakangiti pa nga niyang pahayag na manghang-mangha. Tumango na nga lamang si Ligaya. Tsaka masipag. Sigurado kung lahat ng nagsisipag ay pagpapalain din sa buhay anak at lahat ng nananampalataya. Kaya kahit mahirap tayo ngayon, basta magsipag tayo tapos magtiwala lang tayo sa Diyos. Balang araw, magiging maginhawa rin ang buhay natin basta gumawa lang tayo ng mabuti sa kapwa. At dapat, ang turo ko sa iyo, huwag man lalamang at sigurado kung mas lalo pa tayong pagpapalain ng Diyos. Payo nga ni Ligaya sa anak. O heto ang Diyos mo, binigyan ako ng ninang mo ng isang supot ng dalandan kaya ginawa kong Diyos para naman may kapartner tong ginisang sardinas natin na ulam. Aniya, at tinabot nga sa bata ang isang baso na may dalandan juice. Salamat po ma! Masayang sambit naman ni Nash at nagpatuloy na nga sila sa pagkain. Katatapos lang ng maginang kumain ng tanghalian nang biglang may kumatok nga sa pinto ng munti nilang bahay. Naguhugas nga ng plato si Ligaya kaya naman inutusan nga niya muna si Nash na tignan kung sino ang dumating. Anak, buksan mo muna ang pinto, baka si Aling Rose yan at maniningil ng utang. Pakisabit saglit lang dahil naguhugas pa ako ng plato. Ani nga ni Ligaya, sa bata na mabilis namang sumunod. Sandali lang po, sabi naman ni Nash nang hindi pa rin tumitigil nga ang pagkatok nga sa kanilang pintuan. Pagkabukas nga niyang pinto ng laki ang mga mata ng bata sa kanyang nakita. Sir Jacob, bakit po kayo nandito? Nagtatakang tanong nga ni Nash sa lalaking nakatayo nga sa harapan niya. Bibili po ba kayo ng puto? Sayang naman po, naubos na po yung paninda namin kanina eh. Napakamot pa nga sa ulo na sabi nga ni Nash. Umiling naman si Jacob sa bata. Hindi, pumunta ako rito para sana kausapin ng mama mo. Andyan ba siya? Tanong nga nito sa bata at bahagyang inilibot nga ang paningin sa loob ng bahay. Nasa kusina po si mama, naghuhugas po ng plato. Tuloy po muna kayo. Teka, bakit po niyo kakausapin si mama? Aakyat po ba kayo ng ligaw? Natatawang saad pa nga nito, kaya napaubo tuloy ang lalaki. Mas nilawakan na nga lamang nito ang bukas ng pinto. Max, sino yan? Narinig nga niyang tanong ng ina mula sa kusina. Ama, yung si Sir Jacob po. Gusto daw po kayong kausapin. Sandali lang po ha. Ikukuha ko lang po kayo ng maiinom. Maupo po muna kayo. Ani nga nito sa lalaki at sa kasama pa nga nito. Sige, salamat. Naupo nga si Jacob sa sofa. Nagawa na nga sa kawayan at tumingin sa paligid. Maliit pero simple lang ang bahay ngunit malinis naman ito at maayos. Ngayon pa lang siya nakapasok sa ganitong klaseng bahay, kaya medyo naninibago nga siya. Napansin din kagad ni Jacob ang lumang vase na may mga ligaw nga na bulaklak. Magandang hapon po.
Hinahanap niyo daw po ko? Ani nga ni Ligaya na nakasuot pa nga ng lumang duster. Nakatali ang katamtaman at sa haba nga ng buhok nito habang kinakabahan na inilapag nga sa lamisita nga ang isang dalawang baso ng tubig para sa mga bisita. Ako po si Ligaya, ang ina ni Nash. Ano pong kailangan nila? Nakangiti nga nitong tanong habang nag-aalangan nga na naupo nga sa harap ng bisita. Halos mahulog naman ang panga ni Jacob na nakatitig nga sa mukha ni Ligaya. Marami na nga siyang nakitang magagandang babae dahil nga sa klase ng trabaho niya pero ngayon lamang siya napatitig ng sobra. Ako nga pala si Jacob Hernandez, CEO ng Golden Media Corporation. Pagpapakilala nga ni Jacob, napatigil nga siya nang maalala na ina nga pala ng bata si Ligaya kaya dapat Mrs. nga ang itawag niya. Ligaya na lang po. Nahihiyang sambit na nga lamang ni Ligaya. Tumango lang si Jacob. Ligaya, nais ko sanang kunin ang anak niyo bilang commercial model ng bagong produkto ng isang sikat na brand na ilo-launch namin sa susunod na buwan. May nakahanda kaming kontrata para sa inyo patungkol sa proyektong ito. Dire-diretsong saad nga ni Jacob bago ilabas ang sample contract at iniabot nga kay Ligaya. Nakalagay din dyan kung magkano ang kikitain at pati na rin ang mga benefits na kasama nito. Ano sa tingin nyo? Dagdag pa nga niya habang nakatingin kay Ligaya na binabasa nga ang dokumento. Bakit po yung anak ko? Pasensya na po kayo Nabigla po ako. Gusto ko lang din po kasing malaman ang dahilan nyo kung bakit sa dinami-rami ng mga bata na pwede. Si Nash pa ang napili nyo. Hindi rin naman po siya nag-audition. Hindi ko rin po maiwasan na isipin na baka nagbibiro lang kayo. Kinakabahan na sabi pa nga ni Ligaya matapos makita ang halaga ng pera na matatanggap nga nila kung sakaling papayag nga sila. Nagibit balikat na nga lamang si Jacob. Nakitaan ko ng potensyal ang anak niyo. Ang totoo niyan maraming pumila para mag-audition dito pero kahit gaano pa sila ka-experience sa harap ng camera hindi pa rin ito sapat para kumbinsihin ang mga mamimili na bumili ng bagong produkto na ila-launch pa lang. Pagpapaliwanag nga ni Jacob. Samantala magaling at natural kay Nash, ang galing sa pagkumbinsi ng mamimili at napatunayan ko to nung unang kita ko pa lang sa kanya. Hindi ako mahilig sa mga kakanin pero nagawa niyang ibenta sa akin lahat ng puto na paninda niya. Natatawa pa ngang sabi ni Jacob. Huwag kayong mag-alala, bibigyan ko kayo ng 1 linggo para pag-isipan to. Sa susunod na linggo pa naman magsisimula ang shooting ng commercial kaya may oras pa. Pero kung wala naman problema sa terms and conditions na nakalahad sa kontrata, the sooner na makapag-decide kayo the better. Dagdag pa nga nito, sabay tingin nga sa bata na kanina pa nga tahimik lang na nakatayo sa tabi. Ano sa tingin mo, Nash? Gusto mo bang lumabas ang TV at kumita ng marami? Tanong pa nga ni Jacob sa bata bago tumayo sa kinauupuan nga niya. Tumayo rin si Ligaya na guguluhan at hindi pa rin makapaniwala sa offer na natanggap. Heto ang business card ko. Kapag nakapag-desisyon na kayo, tawagan mo lang ako para makapag-contract signing tayo kaagad sa lalong madaling panahon. Sabi nga ni Jacob, sabay abot nga ng maliit na card kay Ligaya. Nice meeting you. Ani pa nga niya tuluyan na ngang lumabas ang bahay para umalis. Hayan! Ang pogi-pogi naman ang anak ko. Masayang sabi nga ni Ligaya matapos nga niyang ayusin ang buhok at ang suot nga na damit nga ni Nash habang nasa elevator nga sila. Pagkatapos nga nilang pag-usapan ng anak, ang tungkol sa inalok nga ni Jacob ay hindi nagdalawang isip si Nash at pumayag agad na maging commercial model. Ayaw naman pilitin ni Ligaya ang anak kaya minabuti na nga lamang niya nahingi ng opinyon nito bago magdesisyon. Hindi rin nagtagal ay nagkita nga ulit sila ni Jacob para sa contract signing. At dahil labis nga itong natuwa sa pagpayag nila, ay nangako pa nga ito na tutulungan nga si Nash magkaroon pa nga ng maraming endorsement kapag naging matagumpay nga ang una nga nitong proyekto. Huwag po kayong mag-alala, Ma. Gagalingan ko po, tsaka malay po natin baka maging artista na po talaga ako hanggang sa paglaki. Di ba po ang mga artista maraming pera kapag palagi po silang lumalabas ng TV?
Kapag marami na po tayong pera, hindi mo na po kailangan magtrabaho, ma. Seryoso na sabi pa nga ni Nash habang nakakuyong pa nga ang mga maliliit na kamao. Anak, kahit magkanda kuba-kuba pa ako sa pagtatrabaho, hindi ako magsasawa. Kumpara naman sa'yo lahat ng to. Basta wag mo masyadong isipin na nakasalalay sa'yo lahat. Malakas pa naman si Mama. Kaya ko pang magtrabaho para sa atin. Nakangiti na sabi nga ni Ligaya sabay yakap sa bata. Mabilis na pinunasan ang mga luha bago muling harapin si Nash. Mag-enjoy ka lang at ipakita mo sa kanila ang kaya mong gawin. Pero kung sa tingin mo mahirap talaga, huwag kang matakot na sabihin para hindi mo na lang gawin. Maliwanag ba? Ayoko naman na nahihirapan ng anak ko. Gusto kong gawin mo ang mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Dapat nag-enjoy ka kasi bata ka pa. Payo pa nga niya sa bata. Tumango-tango naman ang cute na si Nash. Opo, kaya po gagalingan ko po talaga para mas makatulong po ako sa inyo. Nakangiti nga na sabi pa nga ni Nash. Magsasalita pa nga sana si Ligaya nang tumigil na nga ang elevator at bumukas nga ang pinto. Nandito na pala tayo, taranak. Baka hinihintay ka na nila sa set eh. Sabi nga ni Ligaya, hawak kamay nga sila ng anak niya na nagtungo sa set kung saan isa-shooting nga ang commercial. Nash, nandito na pala kayo. Bati nga ni Jacob sa mag-ina nang mapansin nga niyang dumating na nga ang mga to. Ligaya, kamusta naman ang biyahe papunta rito? Mabuti naman at hindi kayo na traffic. Aniya sabay ngiti nga sa ina ng bata. Mabuti naman po, salamat po pala at pinasundo niyo po kami kaya hindi na po kami nahirapang mag-commute. Nakangiting sabi ni Ligaya. Tumango na nga lamang si Jacob at tinuro nga ang bakanting upuan sa tabi niya. Maupo ka muna. Aniya kay Ligaya bago lumingon sa iba pang mga naroroon. Cindy, nandito na ang talent, kaya ikaw nang bahalang magayo sa kanya. Utos nga nito sa babaeng may suot na salamin. Yes sir. Mabilis naman ang sagot nga ni Cindy at tinaya nga si Nash sa tabi para magpalit nga ng damit at ayusan nga ito. Kamusta naman pala si Nash? Memoryado na ba niya ang script na binigay ko noong isang araw? Tanong nga ni Jacob kay Ligaya habang nakatingin nga sila sa mga nag-aayos nga ng props sa harap. Oo. Gabi-gabi niyang binabasa yung script at nagpa-practice din siya kung paano nga niya sasabihin ang mga linya niya. Ang dami palang tao sa set, no? Sa tingin mo ba, kaya talaga ni Nash na gumanap ng commercial? Nag-aalalang tanong nga niya kay Jacob. Ngayon lang kasi napagtanto ni Ligaya na hindi pa ganun kasimple maging commercial model. Hindi katulad ng mga nakikita nga nilang commercial sa TV, busy at magulo pala sa likod ng kamera. Oo naman. Wala ka bang tiwala sa talento ng anak mo? Tsaka hindi lang siya magaling, sigurado akong maraming magkakagusto kapag bibo at cute ang bata na nasa commercial. Komento nga ni Jacob. Hindi mo naman siguro itatanggi na cute ang anak mo, hindi ba? Lalo pa at may pinagmamanahan ito. Sad pa nga niya. Namula ang pisngi ni Ligaya sa hiya. Magte-30 na nga siya pero ngayon lang ulit siya kinilig ng ganon. At ngayon lang ulit may nagsabi sa kanya na maganda siya. Hindi na nga rin niya nahalaga ng sarili simula nang iwan nga sila ng ama ni Nash kaya hindi siya ganun kakampante. Pagdating sa itsura niya hindi tulad nga noong dalaga pa nga siya. Pero alam naman niya at aminado nga siyang may ibubugari naman ang kanyang beauty. Oo nga pala, kumain ka na ba? May free lunch dito kaya kapag nagugutom ka sabihin mo lang. Sabi pa nga ni Jacob, bago sumenyas nga sa isa pa nga niyang tauhan. Ganun po ba? Naku, okay lang po. Kumain na po kami bago umalis kaya busog pa po ako. Sagot nga ni Ligaya, hindi niya maiwasang mapansin ang kabaitan nga sa kanya ni Jacob simula nang nagkausap nga sila. Ang bait niyo po talaga, ano? Nakangiti nga niyang sambit. Napatigil naman si Jacob sa narinig. Sa tingin mo mabait ako niyan? Natatawa nga nitong sabi. So walang magiging problema kapag inaya ko kayo mamaya sa dinner pagkatapos niyo dito. Dagdag pa nga niya habang nakatingin nga sa mukha ni Ligaya. Hindi maintindihan ni Jacob kung bakit sobra nga siyang attracted dito kahit na alam nga niyang may anak na nga ito. Nalaman din kasi niya na walang asawa nga si Ligaya dahil hindi ito kasal
Sa ama ni Nash, na iniwan lang sila nito kaya mas lalo nga siyang nahirapan. Naiwasan nga ito. Libre rin ba ng company yung dinner? Nahihiyang tanong nga ni Ligaya. Yes, mahinang sagot naman ni Jacob. Kaya hindi mo kailangang mahiya o magalangan. Libre lahat to ng company. Sagot nga niya. Kung ganun sige, mag-dinner tayo mamaya pagkatapos ng shooting ni Nash. Nakangiting sagot naman ni Ligaya. Napangiti na nga lamang si Jacob sa narinig. Ilang beses na nga rin siyang nakipag-date noong nakaraan pero hindi siya ganito ka-excited sa tuwing nag-aaya nga siya ng dinner. Aasahan ko yan. Hindi mo na pwedeng bawiin ang sinabi mo. Sabi nga ni Jacob na ikinatawa na nga lamang ni Ligaya. Hindi rin nagtagal. Nagsimula na nga ang shooting para sa commercial na gaganapin nga ni Nash. Halos maluha nga si Ligaya sa tuwing makikitang nakasuot nga ng magandang damit at nakaayos nga ang anak niya. Muntik na nga niya itong hindi makilala. 1, 2, 3, action! Sabay na sigaw nga ng direktor ay ang paggulo nga ng kamera. Masayang naglakad nga si Nash sa gitna habang bitbit ang isang supot nga ng bagong flavor na cupcake na ilo-launch pa lamang. Ang sarap! Bulalas nga ni Nash habang kinakain ng cupcake na tila ito ang pinakamasarap na pagkain sa mundo. Maya-maya pa nakatingin na nga siya sa camera para sabihin ang linya niya. Pigilhin na nga naman, si Ligaya na nakatingin nga sa anak niya. Sobrang proud nga siya, sa galing nito lalo pa nang magsimulang magpalakpakan ng lahat. Cut, good take! Sigaw nga ng direktor nang matapos na nga ang scene. Sabi ko sa'yo, diba? Natural na magaling si Nash. Kaya kung hindi ka pa rin naniniwala, hintayin mong lumabas ang commercial niya sa TV at sigurado akong makukumbinsi ka rin. Sabi nga ni Jacob sabay tapik nga sa balikat nga ni Ligaya. Hindi mapalis nga ang ngiti ni Ligaya habang hinihintay nga na dumating ang mga order nga nilang pagkain. Kagaya nga ng sabi ni Jacob, pumunta nga sila sa isang mamahaling restaurant kung saan nga sila magdi-dinner na 3 kasama nga si Nash. Hindi pa rin siya makapaniwala sa sunod-sunod na swerte na nangyayari nga sa kanilang buhay na mag-ina. Ma, ang saya-saya ko po ngayon. Masaya po ako at kasama po kita sa magandang lugar na to. Maraming salamat din po, Sir Jacob. Sambit nga ni Nash na pumukaw naman sa atensyon ng dalawa. Napangiti na nga lamang din si Jacob sa narinig mula sa bata. Walang anuman. Salamat din sa'yo dahil nagkaroon ng magandang commercial ad ang isa sa pinakamalaking client ng company. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon, maghahanap pa rin kami ng gaganap sa ad na yon. Ani nga nito. Kaya dahil ganalingan mo, sigurado akong dadagsa pa ang mga commercial offer na matatanggap mo simula ngayon. Pagpapatuloy pa nga ni Jacob. Magliwanag naman ang mata ni Nash. Sisikat na po ba ako? Inosente nga niyang tanong na halos mapunit na nga ang mukha sa laki ng ngiti niya. Kung mananatili kang magaling sa ginagawa mo, bakit naman hindi? Nakangiti na tugon pa nga ni Jacob. Sige po, pagpuputihin ko pa. Magiliw na sagot nga ni Nash. Ilang saglit pa ay dumating na nga ang pagkain nila. Masayang nagsalo nga ang 3 habang si Ligaya naman ay tahimik lang na nakikinig nga sa usapan ng dalawa. Halos gabi-gabi nga siyang nagpapasalamat sa Diyos sa tuwing nagdarasal nga dahil nga sa mga biyayang pinigay sa kanila. Ligaya, nagustuhan mo ba ang mga pagkain? Tanong nga ni Jacob nang mapansin na tahimik lamang itong kumakain. Kung hindi pasok sa panlasa mo, sabihin mo lang para maka-order tayo ng iba pa. Dagdag pa nga ni Jacob. Umiling lang naman si Ligaya. Naku, hindi na po kailangan. Masasarap po ang mga pagkain dito wala akong masabi. Nakangiting sambit nga niya habang nakatingin sa lalaki. Mabuti naman at gustuhan mo. Sa susunod, sa ibang restaurant naman tayo. Sabi pa nga ni Jacob bago uminom nga ng wine na nasa baso nga niya. Ho? Palagi po bang may libreng dinner sa company nyo? Ang mamahal pa naman po ng mga pagkain dito tapos kakapirma lang din naman po namin ang kontrata sa inyo. Hindi ko alam na may paganito po pala sa malaking company. Nahihiyang sabi nga ni Ligaya. Bukod kasi sa dinner ay marami pang ang ginawa si Jacob
para sa kanilang mag-ina. Halos araw-araw din sila nitong pinadadalahan ng cake at kung ano-ano pang dessert noong hindi pa nga nagsisimula ang shooting para sa commercial na ginampanan nga ni Nash. Nang tanungin naman ni Ligaya si Jacob kung bakit marami nga itong pinapadala na libreng pagkain, ay sinabi lamang nito na bigay daw ng company. Hindi na nga rin umangal pa si Ligaya at nagpasalamat na nga lamang pero hindi niya inaasahan pa pati nga sa dinner ay ililibre nga sila. Huwag mo nang isipin yung binabayad. Tsaka investment ko na din to. Seryosong sabi pa nga ni Jacob. Investment? Ano kayang tinutukoy niya? Sa isip-isip nga ni Ligaya. Sige, kumain ka pa, marami pa tayong in-order. Hindi pa nga nasa-serving dessert kaya wag muna sana kayong mabusog. Pabirong sabi pa nga ni Jacob sabay ngiti sa mag-ina. Paano po yan? Maliit lang po yung tiyan ko eh. Nag-aalalang sambit nga ni Nash na siyang kinatawa nga ng dalawa. Muling nagpatuloy ang tatlo sa pagkain. Paminsan-minsan ay napupuno rin ng masasayang halakhakan ng mesa nila habang nag-uusap sa mga bagay-bagay na walang kinalaman sa trabaho. Naku, mukhang sobrang nabusog yata ako. Pulong pa nga ni Ligaya nang matapos na nga silang kumain. Hindi niya namalayan ay napadami na nga pala siya ng kain. Hindi niya rin mapigilan dahil maliban nga sa masasarapang mga pagkain ay hindi pa nga niya natitikman ang mga ito dati. Anong oras na rin pala? Ihatid ko na kayo. Sabi nga ni Jacob habang nakatingin nga sa suot nga niyang relo. Naku, hindi na po. Magta-taxi na lang po kami. Baka pagod na rin po kayo eh. Nag-aalalang sabi nga ni Ligaya. Tinignan din niya ang oras sa lumanga niyang cellphone. Hindi pa niya makita ng maayos ang numero dahil sa basag nga nitong screen. Hindi naman. Tsaka ako ang nagyaya sa inyo na kumain sa labas kaya responsibilidad ko na ihatid kayo para masiguro na ligtas kayong makauwi. Katwira naman ni Jacob. Tara. Ani pa nga nito at nauna na nga ang lumapit sa pinto para pagbuksan nga ang mag-ina. Nagkatinginan na nga lamang sina Ligaya at Nash bago ngumiting sumunod nga kay Jacob. Pagkarating nga nila sa kotse, pinabuksan pa nga ni Jacob ng pintuan ng dalawa. Nauna nga siyang pinapasok nga ni Nash sa backseat ng sasakyan habang si Ligaya naman ay sa tabi ng driver's seat. Ma, inaantok na po ako. Mahinang sabi nga ni Nash sa mama niya nang umandar na nga ang sasakyan. Naku nak, tiis-tiis na muna hanggang sumakauwi na tayo, ha? Sabi naman ni Ligaya matapos lingunin ang anak sa likod. Matulog ka na muna Nash, may maliit na unan dyan sa tabi mo. Kung gusto mo mahiga ka na muna. Gigisingin ka na lang namin kapag nasa bahay niyo na tayo. Sabi pa naman ni Jacob habang tinitignan nga ang bata mula sa rearview mirror ng kotse. Salamat Jacob, ang bait mo talaga. Siguro proud na proud sa iyong mga anak mo bukod sa maalaga ka na sa mga bata, masipag ka rin magtrabaho. Sad pa nga ni Ligaya habang nakangiti at nakatingin sa daan. Natawa na nga lamang si Jacob sa narinig. Wala pa akong anak. Tsaka wala pa akong asawa para magkaanak. Yan ay kinagulat nga ni Ligaya. Sorry, akala ko pamilyado ka na rin. Nahihiyang sabi nga ni Ligaya. Bakit? Mukha na ba akong may anak? Nagtatakang tanong pa nga ni Jacob. Huwag mo sabihin na mukha na akong matanda kaya naisip mo na may mga anak na ako. Dagdag pa nga niya habang nakafocus nga ang tingin sa daan. Umiling na nga lamang si Ligaya. Hindi naman sa ganoon. Ano kasi, ang bait mo kay Nash at parang sanay ka sa mga bata kaya naisip ko na baka may anak ka na rin. Kaya ganun ka na lang makitungo sa mga bata katulad ni Nash. Paliwanag nga nito. Hindi ko rin alam. Pero ang mature din kasi kausap ni Nash minsan. Madalas nakakalimutan ko na bata pa siya sa tuwing nag-uusap kami. Lalo na kapag usapang pagtitinda ng nilalako niyong puto. Nakangiting pahayag pa nga ni Jacob. O nga pala, nagtitinda pa rin ba kayo ng puto? Tanong nga nito kay Ligaya. Oo naman sir, pero hindi na kagaya ng dati. Minsan ako na lang ang naglalako para makapag-practice ng mga linya niya si Nash sa bahay. Marami-rami na rin akong suki kaya hindi naman na mahirap maglako.
Hindi kagaya nung nag-uumpisa pa lang kami. Sagot nga ni Ligaya. Sooner or later, at hindi mo na kailangan maglako. Kapag naging successful ang response ng public sa commercial na ginawa ni Nash, i-endorse siya ng company sa iba't iba pang brands. Baka nga yung ibang brand pa mismo ang lumapit para sa kunin siya. Proud na sabi pa nga ni Jacob. Konting tiis na lang. Alam kong ginagawa ni Nash lahat para makatulong sa'yo. Kaya sana andyan ka pa rin palagi para suportahan siya. Siyempre dito lang din ako para tulungan kayo kung sakali. Nakangiting dagdag pa nga nito. Tumangon na nga lamang si Ligaya. Maraming salamat talaga Sir Jacob Aniya. Nash, Ligaya! Napatingin nga ang mag-ina sa babaeng tumatawag nga sa kanila. Oh, Aling Marta, ano pong meron? Tanong nga ni Ligaya sa kanilang kapitbahay. Ay, ano ba kayo? Kanina ko pa kayo tinatawag. Dali sumunod kayo sa akin. Wala kayong TV, di ba? Hindi niyo pa nakikita ang commercial ni Nash. Nagmamadaling sabi nga ni Aling Marta. At walang ano-ano'y kinaladkad nga ang mag-ina papunta sa kabilang bahay. Ay, tapos na? Sayang! Dismayadong sabi nga nito nang makitang tapos na nga ang commercial at napalitan na nga ng bago. Ano ba yan? Hindi ko rin napanood ng maayos kasi tinawag ko pa kayo Bakit kasi ang tagal-tagal niyong sumagot? Naiiling pa nga na dagdag ni Aling Marta. Nagkatingin ng saglit ang mangina bago magsalita nga si Ligaya. Pasensya na po kayo. Katatapos lang po kasi naming maglinis ng bahay Kaya naisipan po namin na magluto ng merienda. Nahihiyang sagot nga ni Ligaya. Basta. Sigurado kung lumabas sa telebisyon si Nash Kaya dito na muna kayo hanggat hindi niyo pa napapanood yung commercial ng cupcake na yun. O hala, maupo kayo at manood na muna tayo ng TV. Siguradong lalabas ulit yun mamaya. Ganadong sabi nga ni Aling Marta. At hinila nga ang dalawa na maupo sa sofa. Berto, ilabas mo nga dyan yung biskwit sa lata tapos magtimpla ka na lang rin ng juice. Magbe-merienda kami habang nanonood ng TV. Utos pa nga nito sa kanyang asawa. Naku Aling Marta, hindi na po. Magluluto din po kami ng puto Sabi nga ni Ligaya. Inismeran lamang siya ng matanda. Ano ka ba Ligaya? Hayaan mo na, minsan lang naman tsaka hindi kayo pwedeng umuwi hanggat hindi niyo napapanood yung commercial ng anak mo. Di ba Nash? Ang galing-galing mo dun. Sabi nga ni Aling Marta sabay kurot sa pisngi ni Nash. Nahihiyang tumawa na nga lamang si Nash. Salamat po, Aling Marta! Ani pa nga nito at tumutok na nga sa TV habang hinihintay na lumabas ang inaabangan nga niyang commercial. Halos 5 minuto na nga rin ang lumipas nang muling ipinalabas ang commercial ng cupcake ni Nash. Napuno ng hiyawan at palakpakan ng sala nga ni Aling Marta. Napatalon pa nga ang matanda sa tuwa habang sinasabayan ang linya ni Nash na sobrang cute na cute sa telebisyon. Ay, ang galing-galing nga naman. Nakaka-proud. Sigaw pa nga ni Aling Marta na inaalog-alog pa nga ang balikat ng asawa nga niyang si Mang Berto. Naku, superstar na si Nash. Dagdag pa nga nito na napapasayaw pa nga. Natawa na nga lamang si Ligaya at Nash sa naging reaksyon ng mag-asawa. Saksi si Aling Marta at Mang Berto kung paano nagsikap nga ang mag-ina simula nang iniwan nga sila ni Bruno, ang kinakasama nga ni Ligaya at ang ama ni Nash. Kaya naman kahit kapos nga rin sa buhay ang dalawa, hindi nila nakakalimutang tulungan ang mag-ina kahit sa maliit lang na paraan. At dahil dyan, magtitinola tayo ng manok mamayang gabi. Masayang sabi pa nga ni Aling Marta. Berto, huliin mo yung tandang mo at ako'y magpapakulo na ng tubig. Mahal ang karne ng manok ngayon kaya kakatayin na lang natin yung panabong mo na manok. Sabi pa nga nito habang nakahawak nga ang kamay sa bewang. Wag na po Aling Marta. Alam niyo naman po kung gaano kamahal ni Mang Berto ang mga manok niya, di ba? Tsaka dahil lumabas na rin po sa TV ang commercial nga ni Nash, naisip ko po na mag-celebrate na lang din po tayo kahit papaano dahil ito ang unang araw na pinalabas ang commercial niya sa TV. Kaya ako na pong bahala sa pagkain. Masayang sabi pa nga ni Ligaya
sa mag-asawa. Oo nga po, gusto rin po naming magpasalamat po ni Mama sa mga tulong po na binigay niyo po sa amin. Sad naman ni Nash. Naku, ang bilis naman ng panahon. Dati ang liit-liit mo pa at gumagapang ka pa lang. Habang may suot na diaper, ngayon artista ka na. O sige, kung yan ang gusto nyo. Naluluhang sabi pa nga ni Aling Marta. Dagdag nga niya bago harapin ang mag-asawa. Naku, pasalamat ka Berto. At hindi pa magiging tinolay ang manok panabong mo. At dahil doon daw tayo kakain kila Ligaya mamaya. Bakit hindi ka muna pumunta ng grocery at bumili ng cupcake kamukha nung nasa commercial? Gusto kong matikman yung cupcake na kinakain na siya sa TV. Tsaka bumili ka ng maraming dahil magbebenta tayo niyan sa tindahan. Tiyak, sisikat yung produktong yan. Utos pa nga nito sa kanyang asawang si Mang Berto. Wala na nga ring nagawa pa si Mang Berto, kundi ang sundin na nga lamang ang sinabi nga nito. Gaano ba karami? Tanong nga niya kay Aling Marta. Naku, marami. Sabay ngisi nga nito. Napuno ng tawanan ng bahay nga ng mag-asawa nang mapakamot na nga lamang ng ulo si Mang Berto bago nagmamadaling umalis ng bahay. Ay, siguro mabuti na lang din at iniwan kayo ng Bruno na yun. Sakit lang din naman yun sa ulo kaya ikaw Ligaya. Huwag mo na ulit tatanggapin yun kapag bumalik pa. Niwala nga siyang pakialam sa inyong magina. Sinasaktan ka pa niya dati. Nailing nga na komento nga ni Aling Marta habang tinutulungan nga si Ligaya na maghanda nga ng mga pagkain para nga sa maliit nga nilang selebrasyon. Alam kong mahal mo pa yung lalaking yun, kaya pasensya ka na sa mga masasakit na salitang sinasabi ko tungkol sa kanya. Pero kung ako sa'yo, wag mo nang balikan yun kahit ano pang mangyari. Hindi nga kayo kinumusta. Ilang taon na ba simula nung umalis siya? Hi! O hello, wala. Ang inaalala ko lang, baka pag nalaman niyang kumikita na si Nash o kapag sikat na, saka siya babalik sa inyo. Peperahan kayo. Kaya mag-ingat kayo ha. At kahit anong mangyari, wag niyo nang hayaan pa na pagsamantalahan niya ang kabaitan niyong magina. Pagpapatuloy pa nga ni Aling Marta. Tahimik lang din nakikinig nga si Ligaya. Tama naman kasi lahat ng sinabi ni Aling Marta. Saksi rin ito kung paano nga siya pinaharapan ng dati nga niyang nobyo. At dahil irresponsableng tao si Bruno, ni hindi nga siya nito pinakasalan matapos nga niyang mabuntis kay Nash. Hindi rin naman nagreklamo si Ligaya dahil mahal nga niya ito. Pero nung sinasaktan na nga siya nito, wala pang binibigay na pera pambili ng gatas at pagkain. Dun na nga siya nawala ng tiwala sa lalaki. Nako, maraming salamat po sa paalala, Aling Marta. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako yung dating marupok na palaging sunod-sunuran kay Bruno. Ngayon na malaki na po si Nash at malapit na po siyang pumasok sa paaralan, kailangan ko tong paghandaan. Malumanay na sabi nga ni Ligaya. Tsaka hindi na nga rin yata yun babalik. Huling balita ko nga po sa kanya may ibang babae na po siya Mapera daw po yung bago niya kaya doon na siya masaya. May halong pait pa nga ng boses na sabi nga ni Ligaya. Hay naku, ang ganda-ganda mo, madiskarte ka rin. Sigurado akong makakahanap ka pa ng lalaking aalagaan ka at hindi ka sasaktan. Tsaka, kung nag-aalala ka, na baka walang tatanggap sa'yo dahil may anak ka, nako, magugulat ka na lang talaga, Ligaya. Kapag nakita mo yung taong para sa'yo at mahal na mahal ka, tatanggapin ka niya ng buong buo. Maniwala ka, kahit ano pa yan. Nakangiting paalala nga ni Aling Marta. Napangiti nga si Ligaya. Salamat po pero baka hindi ko po nakikita ang tamang tao pa, Aling Marta. Sa ngayon okay na po ako, nakasama ko po ang anak ko, masaya ako doon. Mahinang sabi nga niya. Samantala, congratulations! Masayang bati nga ni Jacob kay Nash nang muli nga silang magkita matapos nga niyang papuntahin ang mag-ina sa kanyang opisina. As expected, naging successful ang launch ng bagong product dahil sa effective na commercial. Marami rin naging curious sa'yo at nakatanggap na rin kami ng ilang tawag para sa iba pang project kasama ka. Pagpapatuloy nga niya. Nako, maraming salamat po. Ibig sabihin po ba niyan magkakaroon po ulit ako ng bagong commercial? Excited na tanong pa nga ni Nash. Gusto mo ba?
Nangingiting tanong pa nga ni Jacob. Opo! Mabilis naman na sagot ni Nash. Sa ngayon may ilan ka pa na pwedeng pagpilian. Siyempre kailangan muna nating i-review ang contract para masiguradong hindi ka malulugi. Dahil kakasimula mo pa lang, hindi pa gaano kalaki ang kikitain mo pero kapag marami kang project, mas marami pang opportunity ang lalapit sa'yo. Pagpapaliwanag nga ni Jacob. Humarap nga siya kay Ligaya na kagaya nga ng dati ay tahimik lang na nakikinig nga sa mga sinasabi niya. Ano sa tingin mo kung magkaroon ng billboard sa EDSA ni Nash? Tanong pa nga ni Jacob kay Ligaya. Nanlaki ang mga mata ni Ligaya sa narinig. Napagdesisyon na ng brand na kunin si Nash bilang brand ambassador. Ibig sabihin noon, hindi lang siya mag-advertise ng isa kundi lahat ng produkto nila. At dahil dito magkakaroon nga siya ng billboard sa EDSA at sa iba pang mga location. Yun ay kung papayag kayo. Dagdag na eksplanasyon pa nga ni Jacob. Hinawakan nga ni Nash ang kamay ng mama niya habang naluluhang nakatingala nga rito. Ma, okay lang po ba? Tila excited na tanong nga ng bata. Nais nga nitong gawin ang kahit na anong proyekto na ibigay nga sa kanya. Ngunit tayo naman ni Nash na pangunahan ng ina. Gusto mo bang gawin, nak? Tanong nga ni Ligaya. Sa bata na agad namang tumango. Sige, kung gusto mo payag ako. Anito at ngumiti pa nga bago halikan sa noo si Nash. Natuwa naman si Jacob sa naging sagot nga ng mag-ina. Nakahanda na ang bagong kontrata. Basahin mo muna bago tayo magpatuloy sa contract signing. Kagaya ng dati, kapag may mga gusto kayong idagdag sa demand, huwag kayong magdadalawang isip na sabihin. Mas mabuti nang nakalahad lahat ng kondisyon na gusto ng bawat partida sa kontrata. Pagpapaliwanag pa nga ni Jacob, bago iniabot nga ang folder kay Ligaya na may lamang iilang pahina na kontrata. Maraming salamat po ulit Sir Jacob. Kung hindi po dahil sa inyo hindi magkakaroon ng gantong pagkakataon si Nash. Taimtim naman na saad ni Ligaya. Marahan namang tinapik ni Jacob ang balikat nga nito. Everything happens for a reason. Kaya siguro nangyayari na namalin ang liko ang driver ko nung araw na yon ay para makilala ko si Nash. Ani nga nito tinayang maupo muna ang mag-ina. Once again, congratulations! Magilo na sabi pa nga ni Jacob matapos nga nilang magpirmahan ng kontrata. Hindi pa nakaschedule ang photoshoot para sa billboard pero makakatanggap agad kayo ng tawag kapag may fixed date na. Anito na iniabot pa nga sa kanyang sekretary ang mga papeles. Pa-forward nito sa legal team. Sabi nga ni Jacob, may agad namang sinunod ng sekretarya. Wala pong problema. Maraming salamat po ulit na kayo kung sabi nga ni Ligaya. Gusto man niyang magsisisigaw sa tuwa dahil nga sa laki nga ng bayad ay hindi niya magawa dahil nga nahihiya nga siyang makita nga ni Jacob. Oo nga pala, may celebratory dinner din tayo mamaya. Kung okay lang sa inyo, pwede bang maghintay? Lang kayo saglit dito, 30 minutes lang, pangako hindi na ako magtatagal dun sa meeting ko. Pakiusap pa nga na sabi nga ni Jacob. Magdi-dinner po tayo ulit? Tayong tatlo po? Nagalangan pa nga na tanong nga ni Ligaya. Napapadalas na kasi ang pagkikita nga nila ni Jacob at napapansin na nga rin niya ang pag-iba nga ng reaksyon din nito. Aminado nga siyang hindi mahirap magustuhan ang lalaki. Ngunit tayo nga niyang pairalin ang nararamdaman ngayon na alam nga niyang baka makasira lamang ito sa nagsisimulang karera pa lamang ng anak niya. Tumango si Jacob bilang sagot. Ayaw mo ba? Ayaw mo bang makasama ko sa dinner? Makahulog ang tanong pa nga nito kay Ligaya. Hindi naman nakasagot kaagad ang huli. Hindi naman sa ganon. Nautal nga na sambit nga ni Ligaya. Kung busy po kayo, okay lang naman po kahit hindi na po tayo mag-dinner sa labas. Anito at nag-iwas na nga lamang ng tingin. Para kasi siyang nai-hypnotize sa bawat tingin nga ng nakungusap nga na mata ni Jacob. Hindi naman ako busy. Ang totoo niyan, pwede na agad tayo umalis ngayon. Sasabihin ko na lang sa sekretarya ko, may reschedule ang meeting. Mabilis na saad nga ni Jacob. Dagdag niya at agad nang kinuha nga ang telepono para tawagan ang sekretarya sa labas. Huwag na po,
Maghihintay po kami ni Nash dito. Sabi nga ni Ligaya habang namumula. Hindi pa niya naranasan maging priority ng kahit sino kaya hindi nga niya maiwasang mailang sa atensyon na binibigay nga sa kanya ni Jacob. Okay lang, magsha-shopping na lang din muna tayo dahil maaga pa. Ayoko din na isipin mo na pinapabayaan ng kumpanya si Nash. Dahil dito, naisip din namin na maglaan ng budget para sa mga personal na gamit ng bata, kagaya ng damit, sapatos, bag, at kung ano-ano pa na kailangan niya para sa kanyang imahe. Sabi pa nga ni Jacob, napatango na nga lamang si Ligaya. Ganun po ba? Maraming salamat po. Nahihiya pa nga niyang sabi. Huminga ng malalim si Jacob at lumapit nga kay Ligaya, hinawakan nga niya ang magkabilang balikat nga nito habang nakatingin nga sa maamo nga nitong muka. Ligaya, ayaw mo ba sa akin? Diretsong tanong pa nga ni Jacob. Ha? Nagugulhang sambit naman ni Ligaya. Pakiramdam ko kasi, gusto mo akong hiwasan. Sabihin mo, naiilang ka ba sa akin? May ginawa ba ako na sabi na hindi mo nagustuhan? Pagpapatuloy pa nga ni Jacob, umiling si Ligaya na mas lalo pang ang namula ang mukha. Hindi naman po sa ganun. Ano kasi? Napatigil nga si Ligaya sa pagsasalita ng mapagtanto nga niyang wala naman talagang ginagawang masama si Jacob. Hindi rin naman ito manliligaw sa kanya kaya nailang nga siya. Sadyang mabait lang talaga ito sa kanya at sa anak niya. Labis-labis na po kasi yung tulong niyo sa amin ng anak ko. Kaya hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Sabi na nga lamang ni Ligaya. Tinitigan nga niya si Jacob sa mga mata at ngumiti dito. Hindi mo naman kailangan magpasalamat. Ginagawa ko to dahil gusto ko at para na nga rin sa kumpanya. Katwiran nga ni Jacob. Matagal na nga rin niyang pinag-iisipan kung sasabihin ba niya kay Ligayang nararamdaman niya rito. Natatakot kasi siya na baka hindi nga siya nito tanggapin. Paano kung mahal pa niya ang dati niyang nobyo? Ano naman ang laban ko sa ama ng anak niya? Nag-aalalang tanong nga ni Jacob sa sarili habang nakatitig nga lamang kay Ligaya. Ang totoo niyan, masaya ako kapag nakakatulong ako sa inyong mag-ina. Mabait at may talento si Nash at masipag ka rin kaya deserve niyo ang magandang buhay. Sabi na nga lamang ni Jacob matapos nga niyang pigilan ng sarili na umamin nga ng wala sa oras. Kung ako lang din ang masusunod, gusto sana na mas makatulong pa at makasiguradong hindi niyo na ulit kailangan maghirap sa buhay. Pulong nga niya habang nakakuyom nga ang mga kamao. Well, sa ngayon sapat na sa akin na makita ka kahit saglit. Dagdag pa nga niya na may pilyong ngiti nga sa mga labi. Automatikong napakurap-kurap nga ang mata ni Ligaya nang marinig nga ang sinabi nga nito. Nagkandagulo-gulo na nga ang laman ng isipan niya nang biglang nilapit nga ni Jacob ang mukha nito sa kanya. Sa susunod, baka gustuhin ko na talaga na hindi ka mawala sa paningin ko. Bulong pa nga nito sabay bahagyang hinipan nga ang tenga ni Ligaya. Napaaga ba ang dating ko? Tanong nga ni Jacob nang pagbuksan nga siya ng pinto ni Ligaya. Ilang buwan na nga rin silang magkakilala at magkaibigan na rin simula nga nang inalok nga nitong maging commercial model si Nash. Marami na nga rin naging proyekto si Nash bilang brand ambassador ng isang sikat na brand. At dahil dito unti-unti na nga rin naging busy ang mag-ina pero dahil nga sa tulong ni Jacob tila naging madali ang lahat para sa kanila. Hindi naman, pasok ka na muna. Paanyaya nga ni Ligaya at nilawakan nga ang bukas nga ng pinto. Para pasalamatan nga si Jacob sa walang sawa nga niyang pagsuporta sa anak. Nagyaya si Ligaya na libre ito kagaya ng ginagawa nga sa kanila ni Jacob. Pumayag naman si Jacob pero mas gusto daw niya na matikman nga ang lutong bahay ni Ligaya. Kaya naman napapayag nga rin ang huli na ipagluto na nga lamang siya. Nasaan pala si Nash? Tanong nga ni Jacob nang mapansin nga na wala nga sa bahay ang bata. Nasa kapitbahay. Nanonood siya ng TV kasama yung matandang mag-asawa. Dalawa lang kasi sila dyan sa bahay nila kaya madalas doon si Nash para makipag-usap sa kanila. Sagot nga ni Ligaya. Sa kasalukuyang nagluluto nga ng specialty niyang kaldereta. Gusto mo ba ng juice?
Kape o tubig? Tanong nga niya matapos timplahin ang niluluto. Ikaw, pwede ba? Pabirong sagot pa nga ni Jacob. Napatigal naman si Ligaya sa narinig bago pilit na ngumiti. Nako ikaw huwag kang magbiro ng ganyan, baka maniwala ako. Pabiro pa nga niyang sabi. Okay nga yun mas maganda kung maniwala ka kagad. Seryoso naman naturan nga ni Jacob. Tumayo nga ito at lumapit nga kay Ligaya na may hawak na sandok at may suot pa nga na apron. Matagal ko na sanang gustong itanong to sa'yo kaya lang. Natatakot ako sa isasagot mo. Pagsimula nga ni Jacob habang nakatingin sa mga mata ni Ligaya. Gusto ko sanang malaman kung pwede ba kitang ligawan. Walang ano-ano ay sabi nga nito. Nabitawan naman ni Ligaya ang hawak na sandok na sobrang nagulat. Yung sandok! Pulalas na nga lamang niya sa bayo ko para pulutin nga ito at napapikit na nga lamang siya. Mabilis nga na umiwas nga ng tingin si Ligaya kay Jacob at nagmamadaling bumalik sa kusina. Napakuyom na nga lamang ng kamao si Jacob na sinundan nga si Ligaya sa kusina. Wala ka man lang bang sasabihin? Nanulumong tanong nga ni Jacob. Ligaya, seryoso ako. Kung sa tingin mo ay nagbibiro ako, nagkakamali ka, gusto kita. Gusto na kita nung una pa kitang nakilala. Aaminin ko na nung una nagagandahan lang ako sa'yo pero habang tumatagal mas lalo kitang nakikilala. Hindi naman siguro nakakagulat kung nagustuhan kita, di ba? Napakagatlabi pa nga si Ligaya na humarap nga kay Jacob. Pero sir, mas lumapit nga si Jacob kay Ligaya para haplusin ang mukha nito. Jacob na lang. Jacob ang itawag mo sa akin. At sa tingin ko naman wala nang dahilan para ayawan mo ko. Maliban na lang kung mahal mo pa ang dati mong kinakasama. May halong lungkot nga at pagkabigo na boses nga ni Jacob. Hindi ko na siya mahal. Sabi nga ni Ligaya na hindi pa rin nagawang tumingin sa lalaki. Hindi ko na mahal si Bruno pero hindi naman ganun ang dahilan kung bakit hindi ko magawang suklian ang nararamdaman mo para sa akin. Mahinang dagdag pa nga nito. Kung ganun, ano palang dahilan? Gusto ko lang malaman, Ligaya, please sabihin mo. Pagsusumamo pa nga ni Jacob, baka sa mga mata nga niya ang sinseridad habang nakatingin kay Ligaya. Isang malalim na hininga ang pinakawalan nga ni Ligaya. Hindi na ako dalaga, Jacob. Maraming iba siya na dalaga pa at walang anak na pwede mong ligawan. Hindi naman sa minamaliit ko ang sarili ko pero mabait at successful kang tao kaya alam kong marami ka pang makikilala na mas bagay sa'yo, hindi kagaya ko na tinatawag nilang disgrasyada. Dahil lang sa single mom ako ngayon at iniwan nga ng ama ng anak ko, pahayag ni Ligaya. Kung susundin lang din niya ang nararamdaman, baka napaamin na nga rin siya kay Jacob pero inaalala nga niya si Nash. Minsan na nga siyang nagkamali ng lalaking naging ama ng anak niya. Ayaw nga niyang maulit ang parehong pagkakamali lalo na at ginagawa rin ni Nash lahat para makatulong nga sa kanya. Yun lang ba? Ayaw mo sa akin kasi may anak ka na sa iba? Ano naman? Kaya ko namang panagutan si Nash. Kaya ko namang maging ama sa kanya. Hindi madaling gawin yon, oo, pero kakayanin ko. Porsigidong sabi pa nga ni Jacob. Ang lakas ng tama ko sa'yo, Ligaya. Sa sobrang lakas wala ka na dapat pang ipag-alala dahil sa'yo lang ako titingin. Tanggapin mo lang ako at bigyan ng pagkakataon na pasayahin ka. Kayo ni Nash. Sinserong saad nga nito. Wala sa plano nga ni Ligayang maiyak pagkatapos marinig ang biglaang paggamin nga sa kanya ni Jacob pero hindi niya mapigilang maging emosyonal. Matapos marinig ang mga sinabi nga nito, naalala niya tuloy ang sinabi nga ni Aling Marta. Ligaya, hindi mo na kailangan saluhin pa ang hirap sa pagpapalaki sa anak mo. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon at papatunayan ko sa iyo na totoo ang mga sinasabi ko. Mahinahon na sabi pa nga ni Jacob sabay lapit nga kay Ligaya para punasan ang mga luha nga nito. Alam mo ba, ang sakit dito? Dagdag pa nga niya sabay turo sa dibdib. Sobrang sakit na makita kang umiyak na ganyan.
Anya bago niyakap si Ligaya. Kaya sana ito na ang huling pagkakataon na iiyak ka. Ipapangako ko sa'yo na gagawin ko ang lahat para hindi ka na umiyak pa. Kapag umiyak ka man, sisiguraduhin ko na hindi dahil sa sama ng loob sa sakit. Pulong pa nga ni Jacob at unti-unting kumalas sa yakap para tignan ang mukha ni Ligaya. Tahan na, ayokong isipin ni Nash na pinaiyak ko ang mama niya. Baka hindi pa nga siya pumayag na ligawan kita kapag ganyan. Pabirong sabi pa nga ni Jacob at pinunasan nga ang mga luha ni Ligaya. Natawa na nga lamang si Ligaya sa sinabi nga nito. Hindi pa nga rin ako pumapayag Ani ang ngunit bigla nga siyang hinalikan ni Jacob sa labi. Ayaw mo pa rin ba naligawan kita? Di pwede ba nasagutin mo na lang ako agad? Pili yung bulong pa nga ni Jacob habang magkadikit nga ang mga noon nila. Baliw ka talaga. Binibigla mo ako Nahihiyang sabit pa nga ni Ligaya. Ramdam niya ang pumumula nga ng mukha niya dahil sa mga sinabi nga ni Jacob. Pati na nga rin sa nakaw na halik nga nito. Alam mo ba, ang tagal kong nagtimpi dahil ayokong matakot ka sa akin. Sabi nga ni Jacob habang nakatingin sa mga labi ni Ligaya. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag binasted mo ko. Wala na akong mukhang maihaharap pa sa'yo. At kay Nash kapag ganon. Mahina nga niyang sabi. Napalunok nga ng laway si Ligaya habang nakikinig nga sa sinasabi ni Jacob. Nakatingin lang din siya sa mga labi nito na gumagalaw nga habang nagsasalita. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob niya pero bigla na nga lamang gumalaw ang mga kamay ni Ligaya para hawakan nga ang pisngi ni Jacob. Ilang saglit pa, muling naghadikit nga ang kanilang mga labi. Ma, andyan ka ba? Yung niluluto mo mukhang nasusunog na po na. Amoy na po namin ni Aling Marta Sabi nga ni Nash, nakakapasok nga lamang sa bahay. Biglang napahiwalay nga si Ligaya. Kay Jacob sabay tingin nga sa kanyang niluluto. Hala nasunog na. Mangiyak-ngiyak nga niyang sabi. Natawa naman si Jacob sa naging reaksyon niya. Umorder na lang ba tayo? Tanong nga nito habang tinaas baba pa nga ang kilay. Bahagya pa nga itong lumapit nga kay Ligaya para bumulong. Yung halik ba? Ibig sabihin nun tayo na? Masayang tanong pa nga ni Jacob. Napaiwas nga ulit ng tingin si Ligaya bago umirap. Di hindi mo na ako liligawan. Nahihiya pa nga niyang tanong pabalik. Siyempre liligawan, kahit araw-araw pa. Banat nga ni Jacob. Saka ngumiti nga. Yung totoo, gusto mo ba siya? Samantala tanong naman ni Aling Marta isang araw kay Ligaya habang naglalabas sila sa poso na nasa pagitan nga ng kanilang bahay. Aling Marta, alam mo naman na siya yung presidente ng malaking kumpanya. Ako naman hamak lang na naglalako ng mga kakanin sa tabi-tabi ng kalsada Malungkot na sad nga ni Ligaya. Abay ano naman, marangal naman yun na trabaho kaysa naman sa tambay ka at walang ginagawa. Ang mahalaga kahit mahirap ka, alam mo na kailangan mong magsumikap para sa sarili mo at sa anak mo. Masama ba yun? Kahanga-hanga nga yun dahil kahit na single mom ka na kayanan mo. Birit naman ni Aling Marta. Tsaka sinabi niya rin na okay lang sa kanya kahit may anak ka na sa una mong karelasyon, hindi ba? Di mas mabuti kung ganon. Bihira ka na lang makakakita ng ganyan na lalaki. Mukha rin naman siyang mapagkakatiwalaan. Kaya, bakit ka pa nagdadalawang isip? Pagpapatuloy pa nga ni Aling Marta. Sa totoo lang Ligaya, mas mabuti pa nga na siyang makatuluyan mo kaysa yung Bruno na yun. At least si Jacob, mas matinong lalaki at mukhang hindi ka iiwan. Dagdag pa nga nito. Naisip na nga rin lahat yan ni Ligaya. Ang kaso hindi pa rin siya makapaniwala na seryoso talaga sa kanya si Jacob. Ano na, gusto mo naman siya, di ba? Ligaya, aminin mo na sa sarili mo na may nararamdaman ka rin sa lalaking yun. Kitang-kita naman na meron kayong spark na dalawa. Tsaka, kung sa tingin mo hindi pa rin siya ang hinahanap mo, maghintay ka pa ng kaunti hanggang sa ayain kanyang magpakasal. Sabi pa nga ni Aling Marta. Ang lalaki kasi, kapag nag-aaya ng kasal pinag-iisipan nila ng mabuti yun.
Siyempre meron din na nabibigla lang pero hindi naman siguro gagawin sa'yo ni Jacob yun pagkatapos niyang sabihin lahat ng mga magagandang salita sa'yo nung nakaraan. Sad pa nga nito. Oo nga naman, kapag seryoso talaga siya edi, baka yayain niya rin ako magpakasal. Kapag nangyari yun baka pumayag ako kaagad. Nahihiyang sabi pa nga ni Ligaya. Aba syempre naman, hindi na kayo bumabata pa. Ang mahalaga, kasama sina siya mga plano nyo. Kapag ibang lalaki yan, baka ikaw lang ang gusto tapos ayaw ang anak mo. Komento pa nga ni Aling Marta. Kung sa bagay, bulong na nga lamang ni Ligaya. Ilang gabi na nga rin, hindi nakakatulog simula nang magkahalikan nga sila ni Jacob. Sinabi nga nito na liligawan nga siya at ginawa nga niya yun. Araw-araw, tumatawag nga si Jacob sa kanya sa umaga, pagkagising at tanghali kapag lunch break nga nito at sa gabi bago nga matulog. Dahil busy daw ito sa trabaho hindi ito madalas makapunta kina Ligaya. Pero hindi rin ito nagsasawa na magpadala ng bulaklak o kung ano-ano pang regalo para sa kanya. Nasyanak, pakikuha nga yung pang-ipit sa damit doon sa loob ng bahay. Tapos na akong magbanlaw ng mga labahin ko kaya magsasampay muna ako bago magluto ng panangalian. Sabi nga ni Ligaya habang nagpipiga nang binanlawan nga niyang kumot. Opo ma, masayang tugon naman ni Nash bago tumakbo papasok sa loob ng bahay para sundin ang utos ng ina. Tutulungan ko na po kayong magsampay. Ani nga nito ng madatna ng ina sa bakuran kung saan gumagawa nga ng sampay ng damit. Nako, ang sipag talaga ng anak ko, sigurado ka ba dyan? Di ba nanonood ka pa ng palabas sa TV kasama si Mang Berto? Sabi nga ni Ligaya na nagsisimula na nga ang ilagay sa hanger ang mga damit na nilabhan. Okay lang po, tsaka tapos na rin po yung anime na pinapanood ko, tulungan ko na po kayo. Pagpupumilit pa nga ni Nash. O sige anak, maraming salamat ha. Nakiting sabi naman ni Ligaya at tinuruan nga si Nash ng gagawin. Patapos nang magsampay ang mag-ina, nang may bigla nga silang narinig na ingay sa gate. Napatingin nga ang dalawa sa direksyon kung saan nagmumula nga ang malakas na sigaw at nagulat nga sa nakita nga nila. Ligaya, Ligaya! Nanlamig ang katawan ni Ligaya nang marinig ang boses ng lalaking akala niya hindi na nga ulit niya makakarap pa. Ma, okay lang po ba kayo? Tanong nga ni Nash nang mapansin ang pamumutla nga ng kanyang mama. Ligaya, nasan ka ba? Bakit hindi ka sumasagot? Alam kong nandito ka kaya sumagot ka. Pagpapatuloy nga ng lalaki, napasigaw pa nga. Ano po yun? May kailangan po ba kayo sa mama ko? Lakas loob nga na tanong pa nga ni Nash sa lalaki nga nang makalapit nga ito sa kanila. May kailangan po ba kayo? Pag-uulit pa nga niya. Tama pa lang narinig ko na naging artista na yung anak ko. Mabuti naman at namana mo sa ina mo yung mukha mo at naging artista ka. Di sana kung naging artista din ang mama mo dati, di na kami nahirapan pang palakihin ka. Walang modo pa nga nasabi nga ng lalaki. Napakuyom na nga lamang nang maliliit nga niyang kamaos si Nash sa sinabi nga ng lalaki. Hindi man niya mamukhaan ito, ay nahulaan na nga niya kagad kung sino nga ito. Bruno, bakit ka nandito? Huwag kang sumigaw. Natatakot yung bata. Tsaka pwedeng maiskandalo yung mga kapitbahay. Kinakabahan pa nga ng suway nga ni Ligaya sa dati nga niyang kinakasama. Aba sumasagot-sagot ka pa ngayon ha? Ano ha? Dahil ba naging artista na yung anak mo? Kaya lumalaki na rin yung ulo mo?
Lloyda Nankil, of Australia, Ophelia Kakayurin, Miriam, Presbyteros Rose, Merlilin, Rayan Parocha, Cleo, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Anna Venir, Santa Marcela Apayao, Anita Hernando, Emily Borak, Wilma, Nelani, Juan, Imelda Forteza, Eileen, Jen, Vanessa, Teresa Bulie, Teresita Schmid, Cecilia Ramos, Shirley Peralta, Nena Ano, Lina Leono, Rosemary Corpus, Susan Upaga, Lynn Lee, Rayan Parocha, Imelda, Susan, Flor Dete, Janice Marukin, Jocelyn Lovinaria, Miriam, Jeros Jimena, Nesbeth Hanaban, Lovina Galang, Felma Cabato, Wilma, Eileen, Augustus, Cleo, Gina Bayas, Josefina Rubio, Innocent Binary Code, Merlilin, Anita Hernando, Juby Hernandez, Ana Vencer, Luz Viminta Rivera, Anita, Nerlani, Emily, Mamerto Gayawan Jr. At shoutout na rin po sa lahat na maulang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Thanks for listening!